Saksi ang maringal na bulkang Taal at ang bango ng mga bulaklak sa Tagaytay. Akala ng lahat, ito na ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Sa loob ng 6 na taon, binuo namin ni Gabriel ang pangarap mula sa wala. Isang kumpanya, isang pangalan, at isang pangakong hanggang sa dulo. Pero isang oras bago ako humarap sa altar, sa likod ng tabing ng aking puting gown, isang katotohanan ang sumampal sa akin. Hindi magnanakaw ng alahas ang nakita ko sa kamera ng phone ko. Ang nakita ko ay ang lalaking isusuot ko ng singsing karga-karga ang matalik kong kaibigan na si Bianca. Sa mismong silid kung saan ako naghanda para maging asawa niya. Hayaan mo, Bianca. Pagkatapos ng pirmahan, atin na ang lupa niya. Itatapon ko rin ang babaeng yan, sabi ni Gabriel habang humahalakak. Doon ko nalaman na ang kasalang ito ay hindi pag-iisang dibdib, kundi isang bitag para sa aking ari-arian at sa dangal na iniwan ng aking yumaong ama. Akala nila isa lang akong arkitektong marupok na madaling linlangin. Hindi nila alam, ang bawat luhang pumatak sa aking gown ay naging semento ng aking paninindigan. Ituloy natin ang kasal, Gabriel. Ibibigay ko sa inyo ang engrandeng seremonya, pero sisiguraduhin ko na ang bawat pako sa planong binuo ninyo ay tatama sa sarili ninyong kabaong. Ako si Camila Santos, at ito ang kwento ng aking pagbangon mula sa guho ng inyong kataksilan. Saksi ang maringal na bulkang Taal sa ganda ng aking gown. Pero sa screen ng phone ko, may bulkang sasabog. Nakita ko ang mapapangasawa ko, si Gabriel, na hinahalikan ng matalik kong kaibigan na si Bianca. Sabi ni Gabriel habang tumatawa, "Hayaan mo, pagkatapos ng pirmahan, atin na ang lupa niya. Itatapon ko rin ang babaeng yan." Ang singsing na isusuot niya sa akin, tila naging kadena ng kamatayan. Ngayong umaga, bago pa ang lahat ng ito, gumising ako na may ngiti sa mga labi. Sa loob ng isang luntiang resort dito sa Tagaytay, ang tanging naririnig ko lang ay ang banayad na huni ng mga ibon at ang pag-asa ng isang bagong simula. 6 na taon. 6 na taon naming binuo ni Gabriel ang Santos Luna interior design mula sa wala. Mula sa pagtitiis sa kape at tinapay, hanggang sa makuha ang mga malalaking kliyente sa Manila. Isang notification ang lumabas sa aking phone mula sa bangko. "Good morning, Miss Santos. Congratulations! Your business expansion loan has been approved. The joint ownership clause will be activated immediately after the marriage registration is filed." Napayak ako sa tuwa. Akala ko ito na ang katuparan ng pangarap namin ni Gabriel. Akala ko ang kasalang ito ang magiging pundasyon ng aming hinaharap. Pero dahil sa sunod-sunod na pagkawala ng aking mga alahas nito mga nakaraang linggo, naglagay ako ng isang maliit na katagong kamera sa bridal suite sa likod ng isang florera. Gusto ko nang siguraduhin na ligtas ang lahat bago ako maglakad sa altar. Ngunit ang nahuli ng lente ay hindi isang magnanakaw sa labas, kundi ang 2 taong itinuring kong mundo. Sa screen, nakita ko si Bianca, ang aking maid of honor, ang babaeng itinuring kong kapatid simula college. Nakasuot na siya ng kanyang elegant at kulay rosas na damit, pero ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa leeg ni Gabriel. Si Gabriel, ang lalaking nangakong mamahalin ako hanggang sa huling hininga, ay walang awang hinahalikan si Bianca habang nakasandal sa mesa kung saan nakapatong ang aking wedding bouquet. "Gabriel, dahan-dahan naman," biro ni Bianca habang humihikbi sa tawa. "Baka masira ang makeup ko. Nakakahiya naman sa bride mo na mukhang tanang naghihintay sa labas." "Hayaan mo siya," sagot ni Gabriel. At ang boses niya ay parang lason na dumadaloy sa aking pandinig. "Konting tiis na lang, Bianca. Kailangan lang nating matapos ang seremonya at mapapirma siya sa asset merger documents. Kapag nakuha na natin ang kontrol sa lupa ng tatay niya at ang bagong loan, wala na tayong kailangan sa kanya. I'll file for annulment after 6 months. Sasabihin ko, hindi siya makaproduce ng anak." "Siguraduhin mo lang," hirit ni Bianca sabay haplos sa hikaw na suot niya. Ang mga hikaw na yon ang nawawalang antik na hikaw ng aking ina. Dahil ayoko nang magpanggap na masaya para sa inyo, nakakasuka ang pagiging santa ni Camila. Nanigas ang buong katawan ko. Ang init ng Tagaytay ay biglang naglaho,
napalitan ng isang lamig na tumatagos hanggang sa aking mga buto. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sugurin ang silid na iyon at saktan silang dalawa. Pero nang makita ko ang litrato ng aking yumaong ama sa loob ng aking locket, tumigil ang mundo ko. Ang lupa. Ang paggawaan noitot ng tatay ko. Yon ang huling alaala niya. Doon siya namatay sa pagtatrabaho para lang mapagtapos ako ng arkitektura. At ngayon, balak nilang nakawin ito sa akin gamit ang isang pekeng kasal? Narinig ko ang mahinang katok sa pinto. Camila, apo, handa na ang lahat. Naghihintay na ang mga bisita at ang pare. Boses iyon ni Doña Teresa, ang ina ni Gabriel. Pumasok siya sa silid na may suot na maskara ng kabaitan. Isang eleganteng ternong asul. Pero ang kanyang mga mata ay parang isang agila na naghahanap ng biktima. Ang ganda mo, Hiya, sabi niya habang hinahawakan ang aking balikat. Sa wakas, magiging ganap na tayong isang pamilya. Alam mo naman, ang pamilya ang pinakamahalaga sa lahat. Huwag mong kakalimutang pirmahan ang mga dokumentong inihanda ni Gabriel mamaya, ha? Para na rin sa seguridad na magiging mga apo ko. Tumingin ako sa salamin. Hindi ko na makilala ang babaeng nasa harap ko. Ang babaeng nakasuot ng puti, na may mga mata na puno ng sakit. Pero may puso na nagsisimulang maging bato. Naisip ko ang 6 na taon. Ang bawat gabing puyat ako sa paggawa ng mga blueprints habang si Gabriel ay naglalaro o natutulog. Ang bawat sentimo na itinabi ko mula sa aking mga sideline para lang maipundar ang kumpanyang ito. Ang utang na loob ko sa aking ama na hindi ko hahayaang bastusin ng mga taong ito. Opo, Mama Teresa, sagot ko. Ang boses ko ay kalmado. Isang kalmado na bago ang isang malakas na bagyo. Sisiguraduhin ko pong magiging hindi malilimutan ang araw na ito. Mabuting bata, nakangiting sabi niya. Hindi alam ang apoy na nagliliyab sa loob ko. Kinuha ko ang aking bouquet. Ang bawat bulaklak doon ay parang patay na halaman sa paningin ko. Habang naglalakad ako palabas ng silid, mabilis kong isinave ang video mula sa camera sa aking cloud storage at isinend ito sa isang email address na tanging ako lang ang may alam. Nagsimulang tumugtog ang musika. Ang canonindi. Ang mga bisita ay tumayo, lahat sila ay nakangiti, humahanga sa kagandahan ng resort at ng seremonya. Sa dulo ng altar, nakita ko si Gabriel. Mukhang napakagwapo sa kanyang barong, may luha pa sa kanyang mga mata, isang mahusay na aktor. At sa tabi niya, si Bianca, na kumakaway pa sa akin na tila isang tapat na kaibigan. Bawat hakbang ko sa aisle ay parang pagtapak sa mga bubog. Pero hindi ako hihinto. Akala niyo ako ang biktima niyo ngayong araw? Akala niyo pagkatapos ng I do ay makukuha niyo ang lahat ng pinaghirapan ko? Nagkamali kayo. Dahil ang arkitektong ito ay hindi lang marunong bumuo ng bahay. Marunong din ako magdisenyo ng sarili niyo, yung impyerno. Nakarating ako sa harap ni Gabriel. Hinawakan niya ang kamay ko. Malamig. O baka ang kamay ko ang malamig. You look breathtaking, Camilla. Bulong niya, ang kanyang hininga ay amoy ng kataksilan. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata at ngumiti. Isog-ngiti na hindi abot sa aking mga mata. Let's start, Gabriel, sabi ko. Gawin na natin ang dapat nating gawin. Nagsimula ang pare sa kanyang sermon tungkol sa pag-ibig at katapatan. Bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ng katotohanan. Nang dumating ang sandali ng palitan ng mga panata, naramdaman ko ang panginginig ng kamay ni Gabriel habang inilalabas niya ang singsing. Pero bago pa man niya maisuot ang singsing sa daliri ko, may isang mabilis na boses ang sumigaw mula sa likuran ng mga bisita. Sandali lang! Hindi pwede ituloy ang kasal na ito! Napalingon ng lahat. Isang lalaking nakauniforme ng courier ang tumatakbo papalapit, may hawak na isang malaking envelope. Para kay Miss Camila Santos, isang urgent legal notice mula sa City Engineering Office. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Namutla si Gabriel. Alam mo ko ang envelope na yon. Ako ang nag-ayos niyan kanina habang hinihintay ko matapos ang makeup ko. Isang peking notice na nagsasabing ang paggawaan noitot ay may malalang structural violation at kailangang isequester ng gobyerno ngayong araw din. Gusto kong makita ang reaksyon nila, kung ang mahal nila ay ako o ang lupang balak nilang nakawin. Ano ito, Camila? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng kaba.
Hindi ko alam, Gabriel. Sagot ko ng may halong pag-aalala. Sabi dito, mawawala ang lahat ng ari-arian ko kung hindi natin pipirmahan ang merger documents ngayon din para mailipat sa pangalan mo ang proteksyon. Nakita ko ang mabilis na sulyap ni Gabriel kay Bianca at sa kanyang ina. Ang sakim sa kanilang mga mata ay hindi maitago. Pirmahan na natin! Na yun na! Giiti Doña Teresa, na wala ang kanyang pagiging elegante. Gabriel, kunin mo ang mga papel! Dito ko nalaman ang sagot. Wala silang pakialam sa akin. Ang tanging mahal nila ay ang pera na wala pa sa kanilang mga kamay. Kinuha ni Gabriel ang isang folder mula sa ilalim ng altar, ang mga dokumentong inihanda nila para lokohin ako. Pero hindi nila alam. Pinalitan ko na ang loob niyan kanina. Huminga ako ng malalim. Ito na ang simula. Ang bawat buluman sa paligid ay parang huni ng mga ahas sa aking pandinig. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Gabriel. Mula sa pagiging mapagmahal na mapang-asawa, naging isang sakim na negosyante ang kanya mga mata nang makita ang sobrang dala ng courier. Hindi siya nag-alala para sa akin. Hindi siya nagtanong kung paano ko haharapin ang problema sa engineering office. Ang tangi nakita ko sa kanya ay ang takot na baka mawala ang ginto na inaakala niya sa kanya na. Camila, huwag kang mag-alala. Bulong ni Gabriel habang hinahawakan ang aking nanginginig na kamay. Ang akala niya ay nanginginig ako sa takot. Pero ang totoo, nanginginig ako sa pot. Pipirmahan natin ang documents mamaya sa reception. I'll make sure everything is protected. Trust me, okay? Trust you? Gusto kong tumawa ng malakas sa harap ng altar. Gusto kong isigaw sa lahat ng mga bisita na ang lalaking ito ay isang mapagpanggap na mamatay tao ng aking danggal. Pero pinigilan ko ang aking sarili. Hinayaan ko siyang ihatid ako sa harap ng pari upang ituloy ang seremonya. I, Gabriel Luna, take you, Camila Santos, to be my lawfully wedded wife. Nagsimulang magsalita si Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon, parang isang script na galing sa isang teleserye. Nanghako siya ng katapatan. Nanghako siya na puprotektahan ako sa hirap at ginhawa. Habang nagsasalita siya, lumingon ako ng bahagya kay Bianca. Nakatayo siya doon bilang aking maid of honor, may hawak na panyo, at nagpapahid pa ng peking luha. Pero ang mga mata niya ay nakatitig sa mga hikaw na suot niya. Ang mga hikaw ng aking ina na ninakaw niya sa aking kwarto. Nang ako na ang kailangang magsalita, huminga ako ng malalim. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Gabriel. I, Camila Santos, accept you as my husband, sabi ko. Hindi ko sinabing lawfully wedded, hindi ko sinabing forever. Pangako ko na ibibigay ko sa iyo ang nararapat para sa lahat ng ginawa mo sa akin. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ko sa kanya. Isang ngiti na itinago ang katotohanang ang nararapat na tinutukoy ko ay ang impyernong binuo ko para sa kanya. I pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Selyado na. Ang kasal na ito ay naging isang kontrata ng aking paghihiganti. Hinalikan ako ni Gabriel, pero imbes na pag-ibig, ang naramdaman ko ay ang malansang amoy ng kanyang kasinungalingan. Pagkatapos ng seremonya, dinala kami sa reception area. Isang marangyang garden party na puno ng mga sikat na arhitekto at negosyante mula sa Manila. Ito ang mundong binuo ko. Ito ang mga taong rumirespeto sa pangalan ng aking ama. At dito ko rin sisimulan ang bawat hakbang ng pagbawi sa aking mga ninakaw. Habang naglalakad kami sa gitna ng mga bisita, lumapit si Bianca dala ang isang baso ng champagne. Congratulations, bestie! Sabi ni Bianca sabay yakap sa akin. Ang banggo niya ay amoy ng pabango na binili ko para sa kanya noong birthday niya. Ang ganda ng wedding! Finally, Mrs. Luna ka na! Salamat, Bianca, sagot ko ng may ngiti. Napansin ko ang kislap ng mga antik na hikaw sa kanyang tenga. Ang galit sa loob ko ay parang bulkang sasabog na, pero kailangan kong maging matalino. Ang ganda rin ng mga hikaw mo, parang familiar sa akin. Biglang natigilan si Bianca. Hinawakan niya ang kanyang tenga at pilit na tumawa. Ito? Regalo lang ito ni Gabriel. Regalo ito ng isang admirer ko. Simple lang, di ba? Regalo ni Gabriel? Ang kapal ng mukha ng lalaking ito na iregalo ang gamit ng namatay kong ina sa kanyang kabit.
Medyo maluwag yata ang pagkakasuot, sabi ko habang humahakbang papalapit sa kanya. Hayaan mong ayusin ko. Sa isang mabilis at tila aksidenteng pagkilos, kunwari ay natisod ako sa aking mahabang wedding gown. Nabangga ko si Bianca at ang hawak niyang baso ng champagne ay natapon sa kanyang dibdib. Oh my God! I'm so sorry, Bianca! Sigaw ko habang mabilis na kumukuha ng tissue. Sa gitna ng kaguluhan, habang kunwari ay pinupunasan ko ang kanyang damit, ang aking mga kamay ay mabilis na kumilos. Sa isang pikit mata, kinalas ko ang lock ng isa sa kanyang mga hikaw at itinago ito sa loob ng aking palad. Hindi niya naramdaman dahil sa gulat at inis na basa ang kanyang mamahaling damit. Ang dumi mo na, Bianca. Mabuti pang pumunta ka muna sa powder room para linisin yan. Paya ko sa kanya ng may mapagkumbabang boses. Nang makaalis si Bianca, tininan ko ang ngaliit na alahas sa aking kamay. Ito ang unang piraso ng aking buhay na kinuha ko pabalik. Ngunit hindi pa ako tapos. Lumapit si Doña Teresa sa amin ni Gabriel, dala ang isang makapal na folder. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang bakas ng kasiyahan para sa kasal ng kanyang anak. Camila, Gabriel, let's go to the private suite, sabi ni Doña Teresa. Kailangan nating pirmahan ang merger documents bago matapos ang araw na ito. Ayaw nating lumala ang problema sa engineering office, diba? Ma, relax. Kasal pa namin. Pilit na biro ni Gabriel, pero ang kanyang mga mata ay nakatitig din sa folder. No, Gabriel. Business is business, sagot ng kanyang ina. Camila, let's go? Sumunod ako sa kanila sa loob ng isang pribadong kwarto sa resort. Inilatag ni Gabriel ang mga papel sa mesa. Ito na ang sandaling hinihintay nila. Ang sandali kung saan legal na mapapasa kamay nila ang lupa ng tatay ko at ang milyon-milyong pisong loan mula sa bangko. Dito, Camila. Turo ni Gabriel sa bahagi ng dokumento. Pirmahan mo na itong asset merger and special power of attorney. I'll handle the bank and the City Hall Engineering Office bukas na bukas din. Tiningnan ko ang mga papel. Sa ibabaw mukhang tama ang lahat. Pero alam ko na sa ilalim ng mga pahinang ito, may mga hidden clauses na magtatang sa akin ng anumang karapatan sa sarili kong kumpanya. Kinuha ko ang ballpen. Nararamdaman ko ang titig ni Doña Teresa na parang isang gutom na lobo. Sigurado ka ba, Gabriel, na ito ang makakabuti sa atin? Tanong ko habang nakatingin sa kanya. Of course, honey. Ginagawa ko ito dahil mahal kita. Para sa future natin. Sagot niya nang walang kukurap-kurap. Ngumiti ako, isang mapait na ngiti. Pinirmahan ko ang dokumento. Pero ang hindi nila alam, bago pa man magsimula ang kasal, kinausap ko na ang aking abogado at pinalitan ng bawat pahina ng merger document ng mga papeles na magbibigay sa akin ng karapatang i-freeze ang lahat ng assets ng Santos Luna Interior Design sa oras na mapatunayang may pandaraya o infidelity sa loob ng pagsasama. Nang matapos ang pirmahan, tila nakahinga ng maluwag ang dalawa. Inakala nilang nakuha na nila ang ginto. Congratulations, Camila, sabi ni Doña Teresa, sabay halik sa aking pisingi. Ang kanyang halik ay parang lason ng isang bitbit. Official na! Welcome to the family, truly. Lumabas kami ng kwarto para bumalik sa reception, ngunit bago pa man kami makarating sa mga bisita, hinila ako ni Gabriel sa isang madilim na bahagi ng hallway. Honey, wait! Bulong niya. Mabilis niyang kinuha ang kanyang phone at may ipinakita sa akin. Isang notification mula sa bangko. Ang loan ay pumasok na sa joint account. The money is there, pero kailangan ko ang isa mo pang pirma, isang transfer document para mailipat ang pondo sa sub-account ni Mama para sa expansion project. Tumingin ako sa kanya. Ang kapal na mukha niya. Kakakasa lang namin, kakapirma ko lang ng merger, at nayon ay gusto na niyang ilipat ang pera sa account ng ina niya? Bakit kailangang ilipat agad, Gabriel? Tanong ko. Hinawakan niya ang aking mukha, pilit na naglalambing. Para mabilis ang processing, honey. You know how business works. Just one more signature on this property deed transfer and we're all set. Tumingin ako sa hawak niyang papel. Ito na ang transfer deed para sa lupa ng pagawaan Noythot ng tatay ko. Ang huling piraso na kailangan nila. Ayaw mo ba akong pagkatiwalaan, Camila? Tanong niya, at ang boses niya ay naging malamig, may halong banta.
Asawa mo na ako. Your property is my property now. Tinitigan ko ang mga mata ni Gabriel. Ang lalaking akala ko ay magiging katuwang ko sa pagbuo ng isang tahanan, ngayon ay tila isang estrangero na may hawak na kutsil o sa likod ng kanyang mga matatamis na salita. Ang transfer deed para sa lupa ng aking tatay. Ito ang huling piraso ng puzzle na gusto nilang nakawin sa akin. Honey, bakit ka natutulala? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila banayad, pero ramdam ko ang pressure sa bawat salita. Pirmahan mo na ito. Isang pirma na lang at magiging kampante na tayo. You know how much Mama wants to start the construction. Gabriel, kasal natin na yon. Sagot ko, pilit kong pinapakalma ang aking boses habang ang puso ko ay gustong sumabog sa galit. Masyado pang maaga para pag-usapan ang lupa ni Papa. Hindi pa nga natatuyo ang pawis ko mula sa altar. Humigpit ang hawak niya sa aking braso. Hindi masakit, pero naroon ang kontrol. Kaya nga natin ginagawa ito ngayon, para hindi na natin kailangang isipin pa bukas. Isipin mo na lang, ito ang regalo natin kay Mama. Isang pirma lang, Camila. Tiningnan ko ang dokumento. Sa isip ko, naalala ko ang mukha ng aking tatay habang hawak ang kanyang lumang lagari sa pagawaan Noitot. Ang bawat patak ng pawis niya ay para sa lupang ito. At ngayon, ang lalaking ito, na walang ibang ginawa kundi magsuot ng magarang suit at mag-utos, ay gustong kunin ang lahat ng pinaghirapan ni Papa. Ibinaba ko ang ballpen. Nakalimutan ko, Gabriel, ang selyo. Ang dokumentong ito ay kailangang may dry seal ng kumpanya bago ko pirmahan. Na kay nanay ang susi ng vault kung nasaan ang dry seal. Isang dahilan, isang mabilis na pag-iwas, nakita ko ang panandaliang pag-airita sa mga mata ni Gabriel bago niya ito mabilis na itinago sa likod ng isang pilit na ngiti. Okay. Sige, bukas na bukas din ay ayusin natin yan. Sabi niya, pero alam ko na hindi siya titigil. Bumalik kami sa reception, ngunit bago pa man kami makaupo sa main table, nakita ko si Bianca na mabilis na naglalakad palapit sa amin. Namumutla siya at hawak-hawak ang kanyang isa pang tenga. Gabriel! Nawawala! Nawawala ang isang hikaw ko! Sigaw ni Bianca. Hindi na iniisip kung may mga bisitang makakarinig sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Ano? Paano nawala? Alam mo bang kung magkano ang halaga niyan? Hindi ko alam. Paglabas ko ng powder room, wala na. Naiiyak na sabi ni Bianca. Napatingin sa akin si Bianca, ang kanyang mga mata ay puno ng hinala. Camila, ikaw ang huling lumapit sa akin kanina bago ako nabasa ng champagne. May napansin ka ba? Umiti ako ng napaka-inosente. Wala, Bianca. Masyado akong nag-alala dahil nabasa ang damit mo. Baka naman nahulog sa damuhan habang naglalakad ka? Sayang naman, antik pa naman yun, di ba? Gusto kong tumawa habang nakikita ang kanilang pagka-praining. Ang hikaw na iyon ay nasa loob ng aking maliit na pouch, ligtas at nakatago. Isang patunay ng kanilang kataksilan. Sa gitna ng tensyon, biglang tumunog ang aking phone. Isang tawag mula kay nanay. Sinagot ko ito at ang boses ng aking pinsan na si Elena ang narinig ko. Camila, si nanay mo! Biglang nahilo at nawalan ng malay dito sa bahay. Isinusugod namin siya sa ospital. Ito na ang pagkakataong kailangan ko para makaalis sa impyernong ito. Ano? Si nanay? Malakas kong sabi para marinig ni na Gabriel at Doña Teresa. Sige, pupunta ako agad. Ibinaba ko ang phone at tumingin kay Gabriel nang may mga matang puno ng takot. Gabriel, si nanay isinugod sa ospital. Kailangan kong pumunta doon ngayon din. Ngayon? Pero Camila, hindi pa tapos ang reception. Maraming VIP guests ang nandito. Reklamo ni Doña Teresa na tila mas mahalaga ang mga bisita kaysa sa buhay ng aking ina. Hindi ko pwedeng iwan ang nanay ko. Giit ko. Gabriel, kung gusto mong sumunod ka, pero aalis na ako. Hindi na ako naghintay ng sagot nila. Habang suot ang aking mahabang wedding gown, tumakbo ako palabas ng resort. Hindi ako pumunta sa ospital dahil alam ko na si nanay ay ligtas. Tinawagan ko na si Elena kanina para gawin ang eksenang ito. Pumunta ako sa pagawaan, Noitot ng aking tatay. Ang lugar kung saan ako pakiramdam na ligtas. Sa dilim ng gabi, pumasok ako sa opisina ni Papa. Doon, binuksan ko ang isang lihim na vault sa ilalim ng sahig na tanging kami lang ni Papa ang nakakaalam.
Inilabas ko ang mga papeles ng lupa. At doon, may nahanap akong isang lumang sulat mula kay Papa na hindi ko pa nababasa noon. Isang sulat na nagpaliwanag kung bakit ganoon na lamang kadesperada si Doña Teresa na makuha ang lupang ito. Camila, anak, kung binabasa mo ito, maaaring wala na ako. Ingatan mo ang lupang ito. Hindi lang ito pagawaan, sa ilalim ng lupang ito may isang kasunduan nung unang panahon na hindi natupad. Ang pamilya Luna ay may utang sa atin. At ang lupang ito ang tanging paraan para hindi nila makuha ang kontrol sa buong barangay. Nanindigang balahibo ko. Ang pamilya Luna ay may malaking utang sa pamilya namin. Kaya pala ganoon na lamang ang pagpupumilit ni Doña Teresa na ipakasal sa akin si Gabriel. Hindi lang ito dahil sa loan. Ito ay dahil sa isang nakaraang krem na pilit nilang itinatago. Habang nagbabasa ako, narinig ko ang tunog ng sasakyan sa labas. Mabilis kong itinago ang mga papeles. Sumilip ako sa bintana at nakita ko ang sasakyan ni Gabriel. Pero hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Bianca. Nandito ba siya? Narinig kong tanong ni Bianca habang bumababa ng sasakyan. Siguradong nandito yon. Alam mo naman si Camila, dito ang takbuhan niya kapag problemado. Sagot ni Gabriel. Ang boses niya ay wala ng bakas ng paglalambing. Puno na ito ng galit. Kailangan nating mahanap ang mga papeles na yon, Gabriel. Sabi ni Tita Teresa, kapag hindi natin nakuha ang pirma niya ngayong gabi, mabubulgar ang utang niyo sa bangko at kukunin ang bahay niyo. Sigaw ni Bianca. Hahanapin natin. At kapag nahanap natin, hindi na natin kailangan ng babaeng yan. Pwede na nating gawin ang plano nating dalawa sa Canada. Nagtago ako sa likod ng malalaking troso. Ang puso ko'y parang gustong kumawala sa aking dibdib. Hindi lang pala ang paggawaan ng habol nila. Desperado na sila dahil malulubog na sila sa utang. Nakita ko silang pumasok sa opisina. Narinig ko ang pagkalat ng mga gamit sa loob habang naghahanap sila. Wala dito, sigaw ni Gabriel. Nasaan na ba ang dry seal na sinasabi niya? Niloloko lang tayo ni Camila. Alam niya? Sabi ni Bianca. Kung alam niya, kailangan nating kumilos ng mabilis. Bianca, tawagan mo si Mama. Sabihin mo kailangan nating gamitin ang Plan B. Plan B? Ano ang Plan B nila? Mabilis akong lumabas sa likurang pinto ng pagawaan at nagtago sa dilim. Habang pinapanood ko silang dalawa mula sa malayo, isang mensahe ang pumasok sa phone ko mula sa aking private investigator. Miss Camila, nahanap ko na ang record ng utang ni Doña Teresa. Hindi lang ito sa bangko, may utang din siya sa mga ilegal na nagpapahiram ng pera. At ang ginamit niyang collateral ay ang pangalan ng kumpanya mo, Santos Luna Interior Design. Napahawak ako sa aking ulo. Ginamit nila ang pangalan ng kumpanya ko para sa kanilang mga ilegal na utang? Ibig sabihin kung hindi ako kikilos, madadamay ako sa kanilang pagbagsak. Tiningnan ko ang paggawaan ng tatay ko. Hindi ko hahayaang madamay ang alaala ni Papa sa dumi ng kanilang pamilya. Kinuha ko ang aking phone at may tinawagan. Attorney, ituloy natin ang plano. I-freeze ang lahat ng accounts ng Santos Luna at i-file ang kasong adultery laban kay Gabriel Luna ngayong gabi din. Ngunit bago ko pa man maibaba ang phone, isang malamig na boses ang narinig ko sa likuran ko. Sino ang kausap mo, Camila? Lumingon ako. Doon, nakatayo si Doña Teresa. May hawak na isang baril at may nakakatakot na ngiti sa kanyang mga labi. Akala mo ba, hindi ko alam ang mga kilos mo? Masyado kang matalino para sa sarili mong ikabubuti, iha. Ang malamig na dulo ng baril ay tumama sa aking sentido. Ramdam ko ang panginginig ng aking kalamnan. Ngunit sa loob ng aking isip, isang kakaibang katahimikan ang namayani. Tiningnan ko si Doña Teresa. Ang babaeng buong akala ko ay magiging pangalawang ina ko, ang babaeng laging nagpapaalala sa akin tungkol sa pamilya at pagmamahal, ay nakatayo sa harap ko na may mga matang puno ng kamatayan. Masyado kang maraming alam, Camila, bulong ni Teresa. Sana ay nanatili ka na lang na isang sunod-sunuran at uto-utong arkitekto. Sana ay pinirmahan mo na lang ang mga papel at hinayaan kaming ayusin ang lahat. Ayusin ang lahat? O ubusin ang lahat ng pinaghirapan ng tatay ko? Sagot ko, pilit kong pinatatatag ang aking boses. Alam ko na ang tungkol sa utang niyo, Doña Teresa. Alam ko na ginamit niyo ang kumpanya ko bilang collateral sa mga illegal na utang niyo. Ang pamilya Luna,
ay isang malaking bula na sasabog na. Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Napasandal ako sa mga troso. Ang lasa ng dugo ay humalo sa alikabok ng pagawaan. Wala kang alam! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Ang pamilya namin ay may pangalan, may dangal. Hindi ko hahayaang mawala ang lahat ng iyon dahil lang sa isang hamak na pagawaan at sa utang sa isang patay na karpintero. Mama! Narinig ko ang boses ni Gabriel mula sa pinto ng opisina. Patakbo siyang lumapit sa amin, kasunod si Bianca. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel nang makita ang baril na hawak ng kanyang ina. Mama, anong ginagawa mo? Ibaba mo yan! Sigaw ni Gabriel. Huwag kang makialam, Gabriel, asik ni Teresa. Ang babaeng ito, alam na niya ang lahat. Tinatawagan na niya ang abogado niya para i-freeze ang mga accounts. Kapag hindi natin siya napigilan, bukas na bukas ay sa kalsada na tayo pupulutin. Tumingin sa akin si Gabriel. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Hindi takot para sa buhay ko, kundi takot para sa kanyang sariling kinabukasan. Tumingin din siya kay Bianca, na ngayon ay nakatayo lang sa gilid, tila nag-iisip kung paano siya makakaligtas sa gulong ito. Camilla. Lumapit si Gabriel sa akin. Ang kanyang boses ay muling naging mapanlinlang. Honey, pag-usapan natin ito. Ibigay mo sa amin ang mga dokumentong nahanap mo at ipapangako ko, hinding-hindi ka namin sasaktan. Maghihiwalay tayo ng maayos. Kukunin mo ang kalahati ng pera sa loan at malaya ka na. Natawa ako ng mapait. Sa tingin mo ba maniniwala pa ako sa iyo, Gabriel? Narinig ko ang usapan niyo ni Bianca sa bridal suite. Alam ko ang plano niyong itapon ako pagkatapos makuha ang lupa. At ikaw, Bianca? Tininan ko ang gati kong kaibigan. Nasaan ang isa mo pang hikaw? Baka nandoon pa sa sahig ng resort kasama ng dignidad mo. Namutla si Bianca at hinawakan ang kanyang tenga. Ikaw? Ikaw ang kumuha! Tumahimik kayo! Sigaw ni Teresa. Gabriel, kunin mo ang bag niya. Hanapin mo ang mga papeles at ang dry seal. Mabilis akong hinablot ni Gabriel habang pilit na kinukuha ang aking pouch. Sa gitna ng aming pagbubuno, isang ideya ang pumasok sa isip ko. Bilang isang arkitekto, kabisado ko ang bawat sulok at bawat switch ng paggawaan na ito. Gusto niyo ng papeles? Sigaw ko. Nasa ilalim yan ng heavy-duty saw. Dun itinago ni Papa. Napatigil sila. Mabilis na tumakbo si Gabriel at Bianca patungo sa malaking lagari sa gitna ng paggawaan. Habang nakatuon ang pansin ni Doña Teresa sa kanila, mabilis kong sinipa ang isang tumpok ng mga kahoy sa gilid niya. Nawala ng balanse si Teresa. Sa pagkakataong yon, mabilis akong tumakbo patungo sa main circuit breaker ng paggawaan na nasa likod ko lang. Click! Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Ang buong pagawaan ay nabalot ng madilim na kadiliman. Camila, nasan ka? Sigaw ni Gabriel. Narinig ko ang pagtama ng mga bakal at kahoy habang nagkakagulo sila sa dilim. Huwag niyo akong subukan sa sarili kong teritoryo. Sigaw ko habang dahan-dahang gumagalaw sa gilid ng mga pader. Alam ko kung nasaan ang mga emergency siren na ginagamit ni Papa kapag may sunog. Kinapa ko ang switch sa tabi ng circuit breaker at itinulak ito ng malakas. Wee! Oh! Wee! Isang nakabubulag na tunog ng siren ang umalingaw-ngaw sa buong barangay. Alam ko na ang mga kapitbahay at ang mga tanod ay mabilis na re-respond kapag narinig ang tunog na ito. Wisit! Tumakas na tayo! Narinig kong sigaw ni Bianca. Ang baril, Mama! Nasaan ang baril? Tanong ni Gabriel. Sa gitna ng ingay at dilim, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa balikat ko. Pipigila sana ako nang marinig ko ang isang pamilyar na boses. Miss Camila! Dito! Sa likod na pinto! Si Mang Ben iyon, ang pinakamatandang manggagawa sa paggawaan ni Papa. May hawak siyang flashlight at mabilis akong hinila palabas. Mang Ben! Salamat sa Diyos! Bulong ko habang tumatakbo kami patungo sa kanyang lumang jeep na nakaparada sa gilid ng kalsada. Nakita ko ang sasakyan nila kanina, kaya tumawag na ako ng mga pulis. Hingal na sabi ni Mang Ben. Ano ba ang nangyayari, Miss Camila? Bakit may baril ang biyanan mo? Hindi ko na sila pamilya, Mang Ben. Sila ang mga taong gustong pumatay sa alaala ni Papa. Sagot ko habang sumasakay sa jeep.
Habang papalayo kami, nakita ko ang mga ilaw ng sasakyan ng mga tanod at pulis na papalapit sa pagawaan. Ngunit alam ko na hindi ganoon kadaling mahuhuli si Doña Teresa. Masyadong malalim ang kanyang koneksyon. Binuksan ko ang aking phone. May isang bagong mensahe mula sa aking private investigator. Miss Camila, nakuha ko na ang kopya ng Plan B ni Teresa. Hindi lang nila balak nakawin ang lupa. May hawak silang peking testimonya na ang tatay mo ang pumatay sa asawa ni Doña Teresa noong unang panahon. Gagamitin nila itong panakot para pilitin kang pirmahan ang waiver ng utang. Napatigil ang mundo ko. Ang tatay ko? Pumatay sa asawa ni Teresa? Isang malaking kasinungalingan. Ang tatay ko ang pinakamabait na taong kilala ko, pero ngayon, naintindihan ko na kung bakit ganoon na lamang ang puti Teresa sa amin. Ginamit niya ang isang trahedya para bigyang matwid ang kanyang kasakiman. Mang Ben, pumunta tayo sa opisina ng abogado ko. Sabi ko ng may malamig na determinasyon. Hindi lang lupa ang kukunin ko sa kanila. Lilinisin ko ang pangalan ni Papa at sisiguraduhin kong ang bawat kasinungalingan nila ay magiging rehas na kukulong sa kanila. Tiningnan ko ang nag-iisang hikaw na nasa palad ko. Ang laro ay nagsisimula pa lang, Doña Teresa. Akala nyo ay cornered na nyo ako? Hindi nyo alam, ako ang nagdisenyo ng bitag na ito. Ang bawat tibok ng puso ko ay parang hampas ng martil, sa aking dibdib, habang nakaupo ako sa loob ng opisina ni Ate Robles. Ang lamig ng aircon ay hindi sapat para pawiin ang init ng galit na naramdaman ko mula sa pagawaan. Sa harap ko, nakalatag ang mga kopya ng merger documents na pilit na ipinapirma sa akin ni na Gabriel at Doña Teresa. Miss Camila, base pagsusuri ko, ang mga dokumentong ito ay binuo para ubusin ang kontrol mo sa Santos Luna. Seryosong sabi ni Ate Robles. Pero dahil ginamit mo ang lumang dry seal ni Papa mo na hindi na rehistrado at ang pirma mo ay may kaanting pagkakaiba sa legal mong pirma, maaari nating i-contest ito sa korte. Hindi sapat ang i-contest lang, attorney, sagot ko habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan tanaw ang mga ilaw ng Manila. Gusto ko silang makitang bumagsak sa sarili nilang bitag. Ano ang balita tungkol sa akusasyon laban sa tatay ko? Bumuntong hininga ang abogado. Yon ang mas malaking problema. May hawak silang affidavit mula sa isang dating tauhan ng mga Luna. Sinasabi doon na nakita raw niya ang tatay mo na lumabas sa opisina ng asawa ni Doña Teresa bago ito matagpo ang patay 20 taon na ang nakakaraan. Isang malaking kasinungalingan. Pero sapat na para dungisan ang pangalan ng tatay mo kung kakalat ito sa media. Napakuyom ang aking palad. Ang danggal ni Papa ang tanging yaman na iniwan niya sa akin. At ngayon, pati iyon ay balak nilang sunugin. Kailangan kong bumalik, bulong ko. Babalik ka sa kanila? Miss Camila, delikado yun. May baril si Doña Teresa, babala ni Ate Robles. Alam ko, pero para mahuli ang mga linta, kailangan mong maging pain. Attorney, ihanda mo ang lahat ng kailangan natin para sa freezing of assets. Pero wag mong i-file hanggat hindi ko sinasabi. Kinaumagahan, bumalik ako sa mansyon ng mga Luna. Pagpasok ko pa lang sa sala, sinalubong na ako ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit alam ko na, ang pag-aalalang yon ay para sa pera, hindi para sa akin. Camila! Salamat sa Diyos, bumalik ka! Sigaw ni Gabriel. Tatakbo sana siya para yakapin ako, pero umatras ako. Saan ka ba nagpunta? Nag-alala kami ni Mama. Bakit ka tumakas sa pagawaan? Natakot ako, Gabriel. Pilit kong pinanginig ang boses ko. May baril si Mama Teresa. Akala ko ba pamilya tayo? Bakit kailangang humantong sa ganoon? Lumabas si Doña Teresa mula sa kusina, nakasuot ng kanyang mamahaling robe. Tila walang nangyaring kaguluhan kagabi. Ang kanyang mukha ay malamig at walang emosyon. Huwag kang magdrama, Camila, sabi ni Teresa. Alam mo kung bakit ko ginawa yon? Desperada na kami dahil sa mga utang na idinamay mo ang pangalan ng kumpanya. Ako pa ang idadamay nyo? Sagot ko, pilit kong itinatago ang aking talino sa likod ng mga luha. Pumunta ako sa abogado ko kanina. Sabi niya, maaari nating ayusin ang lahat kung magiging tapat kayo sa akin. Nagliwanag ang mukha ni Gabriel. Talaga? Anong sabi ng abogado mo?
Sabi niya, kailangan nating irehistro ang property merger sa bangko para ma-release ang second tranche ng loan. Pero kailangan ko munang makasiguro na hindi niyo itutuloy ang paninira sa pangalan ng tatay ko. Nagkatinginan ng mag-ina. Isang mabilis na sulyap ng pagkakasundo. Of course, Camilla, mabilis na sabi ni Teresa. Ang affidavit na yon ay para lang protektahan ang sarili namin. Kung pipirmahan mo ang lahat ng kailangan namin ngayon, susunugin ko ang dokumentong yon sa harap mo. Dinala nila ako sa library. Doon nakita ko rin si Bianca. Nakaapo siya sa gilid tila balisa. Napansin ko ang pamamaga ng kanyang mga mata. Marahil ay nag-away sila ni Gabriel kagabi dahil sa nawawalang hikaw at sa palpak na plano sa paggawaan. Dito, Camilla. Inilapag ni Gabriel ang property deed transfer at ang joint asset management agreement. Pirmahan mo na to. Isipin mo, ito ay para sa ating dalawa. Para sa pamilya nating bubuuin. Kinuha ko ang ballpen. Tumingin ako kay Bianca. Bianca, okay ka lang ba? Parang hindi ka nakatulog. Wala kang pakialam, asik ni Bianca, pero umiwas siya ng tingin. Isang lihim ng ngiti ang dumaan sa aking isip. Alam ko ang isang bagay na hindi pa alam ni Gabriel. Ang aking private investigator ay may nahanap pang isang impormasyon. Si Bianca ay lihim na nakikipag-usap sa isang karibal na kumpanya para ibenta ang mga disenyo ng Santos Luna. Trader din siya sa mga Luna. Pinirmahan ko ang mga dokumento. Isang marahang pirma na may kurbada sa dulo, isang code na tanging ang bangko ko lang ang nakakaalam para sa forced signature. Ayan, sabi ko sabay lapag ng pen. Nagawa ko na ang gusto nyo. Ngayon, nasaan ang affidavit laban kay Papa? Kumuha si Teresa ng isang folder sa loob ng vault niya. Ipinakita niya sa akin ang papel. Ito yun, Camilla. Isang piraso ng papel na pwedeng sumira sa alaala ng tatay mo. Pero dahil naging masunurin ka, kinuha niya ang isang lighter at sinilaban ang dulo ng papel. Pinanood namin itong maging abo sa loob ng isang ashtray. Ang akala niya ay tapos na ang laban. Ang akala niya ay wala na akong alas. Hindi niya alam na ang affidavit na iyon ay isang kopya lang. At ang orihinal ay nakuha na ni Mang Ben kagabi bago sila makatakas sa paggawaan. Salamat, Mama Teresa, bulong ko. Nayon, Gabriel, sabi ni Teresa. Ang boses ay puno ng otoridad. Dalhin mo na ang mga dokumentong ito sa bangko. Siguraduhin mong matransfer ang pondo sa sub-account natin bago mag-alas 3 ng hapon. Opo, Ma, sagot ni Gabriel. Mabilis niyang kinuha ang mga papel at lumabas ng bahay. Naiwan kami ni Teresa at Bianca sa loob ng library. Ramdam ko ang mapanuring tingin ni Teresa sa akin. Akala mo ba? Tapos na tayo, Camila? Tanong ni Teresa. Na yung may pirma ka na, hindi mo na kailangan ng kumpanya. Inihanda ko na ang mga papeles para sa indefinite leave mo. Magpahinga ka muna sa probinsya. Kami na ang bahala dito. Pinapaalis niyo na ako sa sarili kong kumpanya? Tanong ko. Hindi ka na kailangan doon. Singit ni Bianca, may halong pangungutya. Si Gabriel na ang magpapatakbo at ako ang magiging creative director. Wala ka ng lugar sa Santos Luna. Tumayo ako ng tuwid. Ang luha sa aking mga mata ay biglang natuyo. Ang pait ng aking ngiti ay sapat na para kabahan sila. Mali kayo, sabi ko. Hindi niyo ba naisip kung bakit ganoon kadali para sa akin na bumalik at pumirma? Napakunot ang noo ni Teresa. Anong ibig mong sabihin? Eksaktong pagkatapos kong sabihin yon, tumunog ang telepono sa lamesa. Isang tawag mula sa bangko. Isang tawag mula kay Gabriel. Sinagot ni Teresa ang speakerphone. Ma! Ma! Ayaw i-process ng bangko ang transfer. Sigaw ni Gabriel mula sa kabilang linya. Ang boses niya ay puno ng panic. Sinasabi nila na ang account ay naka-flag para sa suspicious activity at lahat ng assets ng Santos Luna ay naka-freeze dahil sa isang pending adultery case at fraudulent merger complaint. Nabitawan ni Teresa ang kanyang mamahaling baso ng tubig. Nabagbag ito sa sahig parang ang kanilang mga plano. Ano? Sigaw ni Teresa. Camilla, anong ginawa mo? Tumingin ako sa orasan sa dingding. Sa mga oras na ito, ang mga pulis ay papunta na rin dito para sa search warrant tungkol sa mga illegal na loan na kinuha nyo gamit ang pangalan ko. At Bianca,
Tumingin ako sa dati kong kaibigan na ngayon ay nanginginig na sa takot. Alam na ni Doña Teresa na balak mong itakas ang mga blueprints ng kumpanya para ibenta sa kalaban, di ba? Nanlaki ang mga mata ni Teresa at lumingon kay Bianca. Ano? Totoo ba ito, Bianca? Ang bitag ay nagsara na. At sa loob ng bitag na ito, hindi lang ako ang kalaban nila, kundi ang sarili nilang kasakiman. Ang sabi ko sa inyo kanina, magiging hindi malilimutan ng araw na ito. Sabi ko ng may malamig na boses. Ngayon, panoorin niyo kung paano guguho ang pundasyon ng inyong kasinungalingan. Ngunit bago pa man makasagot si Teresa, isang malakas na putok ang narinig namin mula sa labas ng mansyon. Ang malakas na tunog ng pagbangga ng bakal sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Halos nayanig ang mga binta ng salamin sa library. Mabilis kaming tumakbo ni na Doña Teresa at Bianca sa balkona na nakaharap sa malaking pintuan ng mansyon. Doon, bumulaga sa amin ang sasakyan ni Gabriel. Bumangga ito sa mismong gate ng mansyon. Wasak ang harapan ng kotse at lumalabas ang makapal na usok mula sa makina. Gabriel! Sigaw ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng takid at kaba. Mabilis kaming gumaba. Nakita namin si Gabriel na lumalabas mula sa sasakyan. Sugatan ng noo at nanginginig ang buong katawan. Hindi siya lasing pero ang kanyang mga mata ay parang sa isang taong nawala sa katinuan. Hawak-hawak pa rin niya ang folder ng mga dokumento na ngayon ay may bahid na ng dugo. Ma, wala na! Humahagulgol na, sabi ni Gabriel, habang pasandal sa wasak na sasakyan. Ayaw nilang tanggapin. Tinawagan nila ang pulis habang nandoon ako sa bangko. Muntik na nila ako pusasan kung hindi lang ako mabilis na nakatakbo. Tanga! Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Teresa sa kanyang anak. Sabi ko sa'yo, ayusin mo. Bakit ka bumangga dito? Gusto mo bang lalong magtawag ng atensyon sa mga kapitbahay? Mama, naka-freeze ang lahat! Sigaw ni Gabriel. Tila hindi nararamdaman ang sakit ng sampal. Pati ang personal account mo damay. Wala tayong pambayad sa mga tauhan ni Mr. Cheng bukas. Papatayin nila tayo, ma. Lumingon si Gabriel sa akin. Ang kanyang galit ay lumipat mula sa kanyang ina patungo sa akin. Ikaw ang may gawa nito, Camila. Hayop ka. Binigay ko sa iyo ang lahat, pinakasalan kita, tapos ito ang igaganti mo? Ibinigay ang lahat? Lumapit ako sa kanya, hindi natatakot sa kanyang sugatang hitsura. Ang ibig mo sabihin, ibinigay mo sa akin ang mga kasinungalingan mo? Ang panloloko niya ni Bianca? At ang pagnanakaw sa pangalan ng tatay ko? Gabriel, wala kang ibinigay sa akin kundi sakit ng ulo at kahihiyan. Sa gitna ng sigawan, biglang napaapo si Bianca sa damuhan. Hawak niya ang kanyang tiyan at namumutla ang kanyang mukha. Gabriel, tama na, mahinang sabi ni Bianca. Ang baby, Gabriel, masakit. Napatigil ang lahat. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng semento. Tumingin ako kay Bianca, pagkatapos ay kay Gabriel. Baby? Pag-uulit ko. Ang salitang yon ay parang isang bagong patalim na bumaon sa puso ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito naggaling sa pag-ibig, kundi sa matinding pagkamuhi. Nanlaki ang mga mata ni Doña Teresa. Lumingon siya kay Bianca ng may halong gulat at pot. Anong sinasabi mo, Bianca? Buntis ka? Tumamo si Bianca habang umiiyak. 3 buwan na, Tita Teresa. Kaya kami nagmamadali ni Gabriel. Gusto naming makuha ang pera para makapunta ng Canada at doon na palakihin ang anak namin. Ayaw naming malaman ni Camila dahil baka hindi niya pirmahan ang merger. Natawa ako. Isang tawang puno ng pait na umalingaw-ngaw sa gabi. 3 buwan. Ibig sabihin, habang abala ako sa pag-aayos ng kasal natin, habang pinipili ko ang kulay ng mga bulaklak at ang disenyo ng gown ko, abala rin kayo sa pagbuo ng isang pamilya sa likod ko? Tumingin ako kay Gabriel. At balak mo pang gamitin ang lupa ng tatay ko para palakihin ang anak nyo? Ang kapal ng mukha mo, Gabriel. Ang lupang pinaghirapan ng tatay ko para sa akin, ipapakain mo sa anak mo sa ibang babae? Camila, please. Kailangan nating pag-usapan ito. Pagmamakaawa ni Gabriel, pero alam ko na hindi para sa bata ang pagmamakaawa niya, kundi para sa kaligtasan nila. Ngunit si Doña Teresa ay may ibang plano.
Nilapitan niya si Bianca at hinawakan ito na mahigpit sa braso, pilit na pinapatayo. Buntis ka? At balak niyo kaming takasan ni Gabriel? Asik ni Teresa. Gagamitin niyo ang pera ng pamilya para sa sarili niyo? Akala ko ba, para ito sa mga utang natin? Tita, nasasaktan ako, sigaw ni Bianca. Dapat lang na masaktan ka. Traidor ka. Balak mo pang ibenta ang mga disenyo ng Santos Luna sa kalaban, sigaw ni Teresa. Doon ko nakita ang tunay na kulay ng kanilang pagsasama. Walang katapatan, walang pagmamahal. Ang tangi nagbubuklod sa kanila ay ang kasakiman. At na yung wala na ang pera, nagsisimula na sila mag-unahan sa pagkain sa isa't isa. Tama na, sigaw ko. Sapat na para mapatigil silang tatlo. Wala na kayong makukuha, sabi ko nang may malamig na determinasyon. Bianca, kung totoo mang buntis ka, kaawa-awa ang batang yan dahil lumalaki siya sa sinapupunan ng isang magnanakaw at traidor. Gabriel, huwag mo nang asahan na maayos ang freeze sa mga accounts. Mananatiling ganun yon hanggang sa matapos ang kaso ng adultery at fraud na isinampa ko. Hindi mo magagawa sa amin ito, Camila, sigaw ni Teresa. Kami ang Camilla Luna, may koneksyon kami. Ang koneksyon nyo ay kasing rupok ng pundasyon ng mansyong ito, sagot ko. Attorney Robles is already coordinating with the bank and the police. At tungkol sa plan B nyo tungkol sa tatay ko, nakuha na namin ang orihinal na affidavit. Ang taong binayaran nyo para magsinungaling, umamin na siya sa mga pulis kanina. Namutla si Teresa. Ang baril na itinago niya sa kanyang robe ay tila bumigat. Alam niya na wala na siyang takasan. Sa di kalayuan, narinig namin ang tunog ng mga sirena. Hindi lang isa, kundi marami. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang magliwanag sa dulo ng kalsada. Ang mga pulis, bulong ni Gabriel. Hindi lang sila pulis, Gabriel, sabi ko habang inilalabas ko ang aking phone. Tinawagan ko rin ang media. Bukas, ang mukha niyo ang nasa bawat balita. Ang perfect wedding sa Tagaytay ay magiging perfect scandal ng taon. Sa takot, mabilis na tumakbo si Bianca patungo sa loob ng mansyon, habang si Gabriel ay napaluhod na lang sa harap ng kanyang wasak na sasakyan. Si Doña Teresa naman ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding put sa akin. Hinding-hindi kita mapapatawad, Camila, bulong ni Teresa. Hindi ko kailangan ng patawad mo, Doña Teresa, sagot ko. Ang kailangan ko ay ang hustisya para sa tatay ko at para sa sarili ko. Ngunit bago pa man makalapit ang mga pulis sa gate, mabilis na pumasok si Doña Teresa sa loob ng mansyon at nilak ang pinto. Mama, buksan mo ang pinto! Sigaw ni Gabriel, pero hindi siya pinansin ng kanyang ina. Naramdaman ko na may masamang mangyayari. Isang matinding kaba ang bumalot sa akin. Gabriel, nasaan ang dry seal at ang mga orihinal na titulo? Tanong ko. Nasa loob, nasa vault ni Mama, sagot ni Gabriel. Biglang may naamoy akong kakaiba. Amoy ng gasolin. At pagkatapos nakita ko ang isang liwanag mula sa bintana ng library sa itaas. Sunog! Sigaw ng isa sa mga security guard ng subdivision na kararating lang. Nanlaki ang mga mata ko. Si Doña Teresa, balak niyang sulugin ang lahat. Balak niyang idamay ang mga dokumento at ang alaala ng lahat para lang hindi ko makuha ang tagumpay. Mama, wag! Sigaw ni Gabriel habang sinusubukang sirain ang pinto. Ngunit ang apoy ay mabilis na kumalat. Ang mansyon na simbolo ng kanilang kapangyarihan ay nagsisimula ng lamunin ng galit ng apoy. At sa loob niyon, nandoon ang lahat ng ebidensya na kailangan ko para tuluyang malinis ang pangalan ni Papa. Ang bawat buga ng itim na usok mula sa bintana ng library ay tila isang malaking kamay na sumasakal sa aking pag-asa. Ang mansyon ng mga Luna, na dati ay simbolo ng karangyaan at kapangyarihan, na yun ay isa ng naglalagablab na impyerno. Naririnig ko ang pagtakutak ng mga kahoy at ang pagkabasag ng mga mamahaling antigong kagamitan sa loob. Mama! Bianca! Sigaw ni Gabriel. Nakaluhod na siya sa harap ng pintuan. Ang kanyang mga kamay ay puno ng uling at bahid ng dugo mula sa kanyang tangkang sirain ng lock. Pero ang apoy ay masyadong mabilis. Camila, tulungan mo ako! Ang asawa ko! Ang anak ko! Nandoon pa sa loob si Bianca! Tiningnan ko si Gabriel.
Ang lalaking ito na handa akong itapon para sa pera kanina lang, ngayon ay nagmamakaawa sa akin. Naramdaman ko ang matinding pait. Iniwan niya si Bianca sa loob para lang iligtas ang kanyang sariling balat noong bumangga siya at ngayon ay hihingi siya ng tulong sa akin? Ngunit hindi si Bianca ang iniisip ko. Ang mga titulo, ang dry seal ni Papa, at ang orihinal na kasunduan ng utang ng mga Luna na maglilinis sa pangalan ng aking tatay. Lahat yon ay nasa vault sa loob ng library na ngayon ay nilalamunan ng apoy. Ang layout ng bahay, bulong ko sa sarili. Bilang isang arhitekto, kabisado ko ang blueprint ng mansyong ito dahil ako mismo ang nag-renovate ng library 2 taon na ang nakakaraan. Ang servant's entrance sa likod ng kusina, hindi yan madaling abutin ng apoy dahil gawa sa semento ang pader doon. Camilla, saan ka pupunta? Sigaw ni Gabriel nang makita akong tumakbo patungo sa gilid ng mansyon. Huwag kang susunod kung gusto mo pang mabuhay, sagot ko. Pumasok ako sa maliit na pinto sa likod. Ang init ay agad na sumalubong sa akin, parang sampal ng libu-libong nagbabagang kamay. Itinakip ko ang laylayan ng aking wedding gown sa aking ilong at bibig. Ang puting tela na simbolo ng aking kasal ay puno na ngayon ng abo at dumi. Bawat hakbang ko ay isang pakikipagsapalaran. Ang usok ay masyadong makapal, nagpapalabo sa aking paningin. Naririnig ko ang mga sigaw mula sa itaas. Tulon! Gabriel! Tulungan mo ako! Boses iyon ni Bianca, nanggagaling sa pasilyo malapit sa library. Dahan-dahan akong umakyat sa hagdan, pilit na iniiwasan ang mga nagbabagang debris na nahuhulog mula sa kisame. Pagdating ko sa itaas, nakita ko si Bianca na nakahandusay sa sahig, malapit sa pintuan ng library. Nahimatay na siya dahil sa kapal ng usok. Tumingin ako sa loob ng library. Doon, sa gitna ng mga nagliliyab na libro, nakatayo si Doña Teresa. Hawak niya ang mga papeles na kailangan ko. May hawak siyang lighter. Tila nasisiyahan sa panonood ng pagtupad ng kanyang sumpa. Teresa, itigil mo yan! Sigaw ko. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mukha ay tila demonyo sa gitna ng apoy. Huli ka na, Camila. Lahat ng ebidensya, lahat ng danggal ng tatay mo, magiging abo na kasama ko. Hindi mo kailangang mamatay dito. Sigaw ko habang humahakbang papalapit sa vault. Wala na akong babalikan. Ang pangalan ko, ang yaman ko. Kinuha mo na ang lahat. Itinapon niya ang mga papeles sa nagliliyab na mesa. Hindi! Mabilis akong sumugod at hinablot ang folder bago pa ito tuluyang lamunin ng apoy. Napaso ang aking braso. Ang sakit ay tila kagat ng libu-libong langgam, pero hindi ko binitiwan ang mga papeles. Nakuha ko rin ang maliit na metal box kung nasaan ang dry seal. Umalis ka na dito, Teresa. Paparating na ang mga bumbero. Ngunit tumawa lang siya ng malakas habang ang kisame sa itaas niya ay nagsisimula ng gumuho. Mamatay tayong lahat dito, arkitekto! Isang malakas na lagapak ang narinig ko. Bumigay ang isang malaking beam ng kisame, humarang sa pagitan namin ni Teresa. Hindi ko na siya makita sa likod ng pader ng apoy. Teresa! Sigaw ko, pero wala nang sagot. Mabilis akong lumabas ng library at binuhat ang nanghihinang katawan ni Bianca. Ang bigat niya ay tila pasangko ang buong mundo, pero naisip ko ang bata sa sinapupunan niya. Ang batang walang kasalanan sa kasakiman ng kanyang mga magulang. Gumising ka, Bianca! Huwag kang susuko! Bulong ko habang kinakaladkad ko siya pababa ng hagdan. Sa bawat hakbang, ang aking hininga ay paikli ng paikli. Ang init ay tila sinusunog na ang aking baga. Nang makarating ako sa may pintuan ng kusina, isang malakas na pagsabog ang narinig ko mula sa garahe. Nayanig ang buong bahay. Naramdaman ko ang pagbagsak ng isang bagay sa aking likuran. Napasigaw ako sa sakit. Pero nagawa ko pa ring itulak si Bianca palabas ng pinto bago ako tuluyang mawala ng malay sa dilim ng usok. Ang huling narinig ko ay ang boses ng mga bumbero at ang hagulhol ni Gabriel. Camilla! Bianca! Nang muling bumukas ang aking mga mata, hindi na apoy ang nakita ko, kundi ang puting kisame ng isang ospital. Ang amoy ng antiseptic ay humalo sa amoy ng usok na tila nakadikit na sa aking balat. Salamat sa Diyos, gising ka na, apo?
Boses iyon ni Mang Ben. Nakaupo siya sa tabi ng aking kama. Ang kanyang mga mata ay mapula sa pag-iyak. Ang... ang mga papeles? Mahina akong tanong. Ang boses ko ay parang kinaskas na papel sa lalamunan. Itinaas ni Mang Ben ang folder na may bahid ng sunog. Ligtas, Miss Camila. Nakuha ko sa tabi mo nung inilalabas ka ng mga bumbero. Ligtas ang danggal ng tatay mo. Napapikit ako ng mariin. Ang sakit ng aking mga sugat ay hindi maikukumpara sa ginhawang naramdaman ko. Si Bianca? Ang bata? Tanong ko muli. Ligtas silang dalawa. Nasa kabilang kwarto siya. Si Gabriel, nandoon, umiiyak, nagmamakaawa na makita ka. Sagot ni Mang Ben nang may halong pait. Pero si Doña Teresa, umiling si Mang Ben. Alam ko na ang ibig niyang sabihin. Ang mansyon ng mga Luna ay naging kabaong ng huling reyna ng kasakiman. Bumukas ang pinto at pumasok si Ate Robles. May hawak siyang isang bagong dokumento. Miss Camila, may kailangan kang malaman. Seryosong sabi ng abogado. Bago mangyari ang sunog, may huling ginawa si Doña Teresa. Isang lihim na kasunduan na hindi alam ni Gabriel. Tumingin ako sa kanya, ang kaba ay muling bumalik sa aking dibdib. Ano yon, attorney? Ang buong mansyon at ang lahat ng natitirang ari-arian ng mga Luna ay hindi na nakapangalan kay Gabriel. Inilipat yon ni Teresa sa pangalan ng unborn child ni Bianca. At ikaw, Camila? Ikaw ang itinalaga niyang legal trustee hanggang sa lumaki ang bata. Napatigil ako. Isang huling laro mula kay Doña Teresa. Ang babaeng yon, kahit sa kamatayan, itinali pa rin niya ako sa pamilyang sumira sa akin. Ang puting benda sa aking mga braso ay tila paalala ng bawat pagkakamaling ginawa ko sa ngalan ng pag-ibig. Habang nakatingin ako sa bintana ng ospital, pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng araw, nararamdaman ko ang bigat ng balitang iniwan ni Ate Robles. Si Doña Teresa, kahit sa huling sandali ng kanyang buhay, nagawa pa rin niyang mag-iwan ng isang gusot na tanging ako lang ang makakaayos. Legal trustee? Pag-uulit ko, ang boses ko ay paos at puno ng pag-aalinlangan. Bakit ako, attorney? Pagkatapos ng lahat ng ginawa nila sa akin, bakit ako ang pinili niyang humawak ng kinabukasan ng anak ni Bianca? Dahil alam niya ang karakter mo, Camila. Sagot ni Ate Robles habang inaayos ang kanyang salamin. Alam ni Teresa na si Gabriel ay walang alam sa paghawak ng pera at si Bianca ay madaling silawin ng yaman. Alam niya na ikaw lang ang tanging tao na may sapat na integridad para siguraduhin na hindi mawawala ang natitirang yaman ng mga Luna para sa batang iyon. It was her last insurance policy for her bloodline. Isang mapait na niiti ang dumaan sa aking mga labi. Isang sumpa na nakabalot sa isang responsibilidad. Tinali ako ni Teresa sa batang iyon. Ang bunga ng kataksilan ng aking asawa at ng aking matalik na kaibigan. Bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata. Ang kanyang suot na barong ay punit-punit pa rin at may bahid ng abo. Ang kanyang mukha ay puno ng gasgas at pagsisisi. Mukha siyang isang taong nawalan ng kaluluwa. Camila, mahina niyang tawag. Umakbang siya papalapit pero agad siyang hinarang ni Mang Ben na nakatayo sa gilid. Hayaan niyo muna siya, Mang Ben, sabi ko. Lumapit si Gabriel at lumuhod sa tabi ng aking kama. Humahagulgol siya. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding iyak. Patawarin mo ako, Camila. Patawarin mo ako, pagsusumamo niya. Wala na si Mama. Wala na ang bahay namin. Wala na akong mukhang maihaharap sa iyo. Alam ko, napakasama ko. Nasilaw ako sa pangako ni Mama na magiging maayos ang lahat kung susundin ko siya. Nasilaw ka o pinili mo maging bulag, Gabriel? Tanong ko ng may malamig na boses. 6 na taon tayong magkasama. Binuo natin ang kumpanya, pero sa isang iglap, handa mo akong itapon para sa isang lupang hindi mo naman pinaghirapan? Natatakot lang ako, Camila. Natatakot ako maghirap muli. Sigaw niya habang nakayuko. Pero ngayon, mas malala pa ang nangyari. Sinasabi ni Ate Robles na ikaw ang may hawak ng trust fund ng anak ko. Please, Camila. Kailangan namin ang perang yon para makapagsimula muli. Para kay Bianca at sa baby.
Tiningnan ko siya ng may halong awa at pandidire. Kakasabi lang sa akin ni Attorney Gabriel. Ang trust fund na yon ay para sa bata, hindi para sa'yo. Hindi para pambayad sa mga utang mo o para sa luho nyo ni Bianca. At bilang trustee, sisiguraduhin ko na ni isang sentimo, hindi nyo mahahawakan hanggat hindi sumasapit ang tamang panahon. Pero paano kami? Paano ang pamilya ko? Ang pamilya mo? Tumayo ako ng bahagya, kahit masakit ang aking mga sugat. Ang pamilyang binuo nyo sa ibabaw ng aking pagkawasak? Huwag kang mag-alala, Gabriel. Ibibigay ko ang sapat na allowance para sa pangangailangang medical ni Bianca at ng bata. Pero ang mansyon, ang mga titulo at ang kontrol sa Santos Luna, mananatili sa ilalim ng pangalan ko. Napakadamot mo, sigaw ni Gabriel. Ang kanyang tunay na kulay ay muling lumitaw nang hindi niya makuha ang gusto niya. Balak mo kaming gutumin habang ikaw ay nagpapakasasa sa yaman na dapat ay sa amin. Ang yamang sinasabi mo ay galing sa pawis ng tatay ko at sa pandaraya ng ina mo sa bangko, giit ko. Attorney, palabasin niyo na siya. Ayoko na makita ang mukha niya. Inilabas ni Mang Ben at ng security guard si Gabriel na nagwawala pa rin sa pasilyo ng ospital. Napahiga ako ng malalim. Ang aking puso ay pagod na pagod. Miss Camilla, tawag ni Mang Ben. Inilapit niya sa akin ang maliit na metal box na nakuha ko mula sa library bago ito nasunog. Nalimutan niyo po ito, ang dry seal ni Papa niyo. Kinuha ko ang metal box. Ito ay mainit pa rin at may amoy ng usok. Nang buksan ko ito, nakita ko ang dry seal ng aking tatay. Ngunit sa ilalim niyon, may isang maliit na sobre na gawa sa balat na hindi ko napansin noon. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa loob ay may isang lumang susi at isang maliit na mapa ng aming lumang bahay sa probinsya, sa Bulacan. May nakasulat na maikling mensahe sa likod. Sa ilalim ng puno ng Nara, nandoon ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Alberto Luna. Hindi ako pumatay, Camilla. Ako ang saksi. Nanindig ang balahibo ko. Ang tatay ko, hindi lang siya biktima ng paninira. Siya ay may hawak na ebidensya tungkol sa kung ano ang tunay na nangyari sa asawa ni Doña Teresa 20 taon na ang nakakaraan. Ibig sabihin, ang put ni Teresa sa pamilya ko ay hindi dahil sa akala niyang pumatay si Papa, kundi dahil alam niyang si Papa ang makakapagdiin sa tunay na pumatay. Mang Ben? Tawag ko. Ang aking boses ay puno ng bagong determinasyon. Kailangan lumabas na ako dito sa lalong madaling panahon. Pupunta tayo sa Bulacan. Pero Miss Camila, ang mga sugat niyo, hiilom ang mga sugat na ito, Mang Ben. Pero ang hustisya para sa tatay ko, hindi makapaghihintay. Sa sandaling iyon, bumukas muli ang pinto. Ngunit hindi si Gabriel ang pumasok, kundi si Bianca na nakaupo sa isang wheelchair, maputla at may suot na hospital gown. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Camilla? Mahina niyang tawag. Huwag kang pupunta sa Bulacan, please. Kung gusto mo mabuhay, kalimutan mo na ang nakaraan. Tumingin ako sa kanya ng may pagtataka. Paano mo nalaman ang tungkol sa Bulacan, Bianca? Lumingon si Bianca sa paligid, tila may kinatatakutan. Hindi lang si Doña Teresa ang may gustong makuha ang lupang iyon. May mas malaking tao sa likod nila. At ngayong wala na si Tita Teresa, ikaw na ang susunod nilang target. Isang malamig na hangin ang pumasok mula sa bukas na bintana. Ang laro ay hindi pa pala tapos. Ang sunog sa mansyon ay simula pa lamang ng isang mas malaking sunog na pwedeng tumupok sa aming lahat. Ang takot sa mga mata ni Bianca ay hindi matatawaran. Habang nakaupo siya sa kanyang wheelchair, nanginginig ang kanyang mga kamay na nakahawak sa laylayan ng kanyang hospital gown. Sa labas ng bintana, ang mga sirena ng ambulansya at ang ingay ng lungsod ay tila unti-unting naglalaho. Naiwan ang nakabibing katahimikan sa pagitan naming dalawa. Anong sinasabi mo, Bianca? Sino mas malaking tao ang tinutukoy mo? Tanong ko, pilit kong pinapanatili ang lamig sa aking boses kahit na ang kaba sa aking dibdib ay nagsisimula ng lumakas. Si Mr. Tan, bulong ni Bianca. Siya ang nasa likod ng mga utang ni Tita Teresa. Ang lupang pag-aari ng tatay mo, hindi lang yun simpleng paggawaan, Camilla. Ang proyektong highway ng gobyerno ay dadaan mismo sa gitna ng lupang yon. Milyon-milyon ang halaga ng settlement,
Yun ang balak nilang kunin para pambayad sa mga utang ng mga Luna. Napahawak ako sa aking locket. Kaya pala ganon kadesperada si Doña Teresa. Ang kasakiman nila ay walang hangganan. Pati ang huling yaman ng aking ama ay balak nilang gawing pambayad sa kanilang mga kasalanan. At si Gabriel? Alam ba niya ito? Tanong ko. Umiling si Bianca habang umiiyak. Ginamit lang din siya ni Tita Teresa. Ang akala ni Gabriel ay para lang sa expansion ng kumpanya ang lahat. Pero ako, narinig ko sila ni Mr. Tan sa telpo, nunong isang gabi. Camila, mangako ka, huwag mo kaming pababayaan ng baby ko. Trustee ka, di ba? Protektahan mo kami. Tiningnan ko ang dati kong kaibigan. Pagkatapos ng lahat ng panloloko niya, na yon ay humihingi siya ng proteksyon sa akin. Ang pot sa aking puso ay nandoon pa rin. Pero bilang isang arkitekto ng aking sariling buhay, alam ko na kailangan kong gamitin ang bawat piraso ng impormasyong ito para sa aking huling laro. Magpahinga ka na, Bianca, sabi ko ng walang emosyon. Gagawin ko ang nararapat para sa bata. Pero wag kang umasa na mapapatawad kita. Nang makaalis si Bianca, tinawagan ko agad si Ate Robles. Alam ko na hindi sapat ang magtago sa ospital. Kung gusto kong matapos ang gulo, kailangan kong harapin ang publiko. Ang hiya na idinulot nila sa akin nung araw ng kasal ay kailangang bumalik sa kanila ng 10 beses na mas matindi. Attorney, ituloy ang press conference ngayong hapon. Dito mismo sa lobby ng ospital. Utos ko. Ihanda mo ang video mula sa camera sa bridal suite at ang original na affidavit ni Mang Ben. Ngayong araw, husgahan sila ng buong Pilipinas. 3:00 ng hapon. Ang lobby ng ospital ay napuno ng mga reporter mula sa iba't ibang istasyon ng balita. Nakaupo ako sa isang silya, ang aking mga braso ay may benda pa rin, at ang aking muka ay maputla pero may determinasyon. Sa gilid ko ay si Ate Robles at si Maang Ben. Sa di kalayuan, nakita ko si Gabriel na pilit na sumisingit sa gitna ng mga kamera, kasunod ang kanyang mga abogado. Mukha siyang desperado. Tila umaasa na makukuha pa rin niya ang simpatiya ng mga tao. Magandang hapon sa inyong lahat, panimula ko. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong lobby. Narito ako ngayon hindi bilang biktima, kundi bilang saksi sa isang matinding kataksilan at katiwalian. Nagsimimulang mag-flash ang mga kamera. Ipinakita ni Ate Robles sa malaking screen ang video na nakuha ko sa aking phone. Ang malinaw na kuha ni na Gabriel at Bianca sa bridal suite, ang kanilang paghahalikan, ang pagtatawa na nila sa aking kakahulugan at ang pagpaplano nilang nakawin ng aking lupa. Isang matinding bulungan ang sumabog sa loob ng lobby. Nakita ko ang pagkapahiya sa mukha ni Gabriel. Yumuko siya. Pilit na itinatago ang kanyang mukha sa mga kamera na dati ay kinagigiliwan niya. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pangangalo niya. Pagpapatuloy ko. Ito ay tungkol sa dangal ng aking yumaong ama, si Alberto Santos. Narito ang patunay na ang pamilya Luna ay nagsinungaling at nanamantala para lamang makuha ang lupang pinaghirapan ng aking pamilya. Inilabas ni Mang Ben ang orihinal na dokumento. Ako ang saksi, sigaw ni Mang Ben sa mga reporter. Ang tatay ni Camila ay hindi pumatay. Siya ang nagligtas sa kumpanya habang nilulustay ng mga Luna ang pera. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaking nakasuit at may suot na sunglasses ang pumasok sa lobby. Lumapit siya sa amin at nag-abot ng isang card kay Ate Robles. Siya ang kinatawan ni Mr. Tan. Miss Santos, sabi ng lalaki, sapat na para marinig ng mga malapit na reporter. Ang aking kliyente ay nais makipag-ayos. Ibibigay namin ang lahat ng kailangan mo. Basta't huwag mo nang isama ang pangalan ni Mr. Tan sa mga kasong isasampa mo. Tumingin ako sa kanya, pagkatapos ay sa mga kamera na nakatutok sa amin. Mumiti ako ng bahagya, isang ngiti ng tagumpay. Sabihin mo kay Mr. Tan, ang katarungan ay hindi nabibili, at ang lupang ito, hinding-hindi mapapasa kamay ng mga taong marumi ang kamay. Lalong nagkagulo ang mga reporter. Si Gabriel ay tuluyan ng pinalibutan ng mga pulis dahil sa warrant of arrest na inilabas para sa kasong adultery at estafa. Ang kanyang pag-iyak at pagmamakaawa ay narinig ng buong bansa sa live broadcast. Camila, huwag mo akong iwan ng ganito. Asawa mo ako. Sigaw ni Gabriel habang hinihila siya palayo. Wala na akong asawa, Gabriel. Malamig kong sagot.
Mula sa araw na ito, ang pangalang Luna ay mabubura na sa buhay ko. Nang matapos ang press conference, habang dahan-dahan akong bumabalik sa aking kwarto, naramdaman ko ang isang matinding ginhawa. Ang hiya ay wala na sa akin. Ito ay nasa kanila na. Ngunit pagpasok ko sa aking kwarto, may nahanap akong isang maliit na puting rosas sa ibabaw ng aking unan. Walang card, walang pangalan. Pero ang amoy nito ay pamilyar. Amoy na mga bulaklak sa Bulacan. Kinuha ko ang rosas at nakita ang isang maliit na papel na nakatago sa loob ng mga petals. Ang tunay na laro ay magsisimula pa lang sa Bulacan. Mag-iingat ka, Camila. Hindi lahat ng kaibigan ay tapat, at hindi lahat ng patay ay nananatiling tahimik. Nanindig ang balahibo ko. Ang misteryo ng aking ama ay hindi pa natatapos sa pagkakakulong ni Gabriel. May mas malalim pang nakatago sa ilalim ng lupang iyon sa Bulacan. Mang Ben, tawag ko. Ihanda mo ang sasakyan. Aalis na tayo sa ospital na ito. Pupunta tayo sa Bulacan bukas na bukas din. Ang tagumpay ko sa Manila ay simula pa lang. Ang huling laban para sa katotohanan ay naghihintay sa akin sa ilalim ng puno ng narad. Iniwan namin ang maingay at magulong Maynila bago pa sumikat ang araw. Habang binabaybay ng lumang jeep ni Mang Ben ang daan patungong Bulacan, pinagmamasdan ko ang unti-unting pagpapalit ng mga nagtataasang gusali sa mga luntiang palayan at mga puno ng mangga. Ang hangin ay nagsisimulang lumamig. Amoy lupa at amoy ng kalayaan na matagal ko nang hindi naramdaman. Sa aking kandungan, mahigpit kong hawak ang maliit na leather pouch na may susi at mapa. Pakiramdam ko, ang susing ito ay hindi lang para sa isang baul, kundi para sa huling pintuan ng aking nakaraan. Miss Camilla, malapit na tayo, mahinang sabi ni Mang Ben. Nakatingin siya sa rearview mirror. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sigurado ba kayo dito? Simula nang mamatay ang tatay nyo, wala nang tumira sa lumang bahay. Baka napabayaan na yon. Kailangan ko itong gawin, Mang Ben, sagot ko. Hindi ako makakatulog ng mahimbing hanggat hindi ko nalilinis ang huling bahid sa pangalan ni Papa. At ang babala ni Bianca, hindi ko pwedeng baliwalain yon. Kung may mas malaking tao sa likod ni na Teresa, kailangan kong malaman kung sino. Nakarating kami sa dulo ng isang makipot na daan. Sa harap namin ay ang aming ancestral house, isang antigong bahay na gawa sa nara at bato. Bagaman balat na ng mga baging at tuyong dahon, nanatiling matatag ang pundasyon nito, tulad ng pagmamahal ni Papa sa amin ni Nanay. Pagbaba ko ng sasakyan, tumakbo agad ang paningin ko sa malaking puno ng nara sa likod ng bahay. Ang punong iyon ang saksi sa aking pagkabata. Doon ako tinuruan ni Papa na gumuhit ng mga unang plano ko bilang arkitekto. Mang Ben, ang pala, tawag ko. Naglakad kami patungo sa ilalim ng puno. Ayon sa mapa ni Papa, ang katotohanan ay nakabaon sa pagitan ng dalawang malalaking ugat na nakaharap sa silangan. Nagsimulang maghukay si Mang Ben habang ako naman ay nagmamasid sa paligid. Ang katahimikan ng lalawigan ay tila may ibinubulong na panganib. Pagkalipas ng halos 30 minuto, tumunog ang pala ni Mang Ben nang tumama ito sa isang matigas na bagay. Nandito, Miss Camilla! Isang maliit na metal box. Kinalawang na, pero selyado pa rin ng wax. Dahan-dahan ko itong binuksan gamit ang susing nakuha ko mula sa pagawaan. Sa loob, nakabalat sa plastik ang isang lumang ledger, libro ng kwenta, at isang microcassette recorder. Nanginginig ang aking mga kamay nang pindutin ko ang play sa recorder na dala ni Ate Robles. Isang boses ang umalingaw-ngaw. Boses ng aking tatay, si Alberto Santos, at isang boses na hindi ko malilimutan, ang boses ni Doña Teresa. Pero mas bata at puno ng takot. Teresa, hindi ko pwedeng pirmahan ang papeles na ito. Alam kong hindi aksidente ang pagkamatay ni Alberto Luna. Nakita ko si Mr. Tan na lumabas sa kwarto niya bago ang pagsabog. Sigaw ng aking tatay sa tape. Tumahimik ka, Alberto, sagot ni Teresa sa tape. Kung gusto mong mabuhay ang anak mo at ang asawa mo, manahimik ka. Hayaan mo ang lahat ay maniwala na ikaw ang may kasalanan. Kapalit niyon, hindi namin kukunin ang pagawaan mo. Hahayaan namin kayong mamuhay ng payapa. Isang araw, Teresa, lalabas ang katotohanan. Hindi habang buhay ay hawak ni ang leeg ng katarungan.
Huling sabi ni Papa bago maputol ang recording. Napatakip ako sa aking bibig. Ang luhang kanina ko pa pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Ang tatay ko, nagsakripisyo siya. Hinayaan niyang dungisan ang kanyang pangalan at mamuhay sa ilalim ng pananakot ni Teresa sa loob ng 20 taon para lang protektahan kami ni nanay. Ang lahat ng pagtitiis niya, ang lahat ng pagsisipag niya sa paggawaan na tila isang bilanggo ng nakaraan, lahat yun ay para sa akin. Miss Camilla, may sasakyan sa labas! Bulong ni Mang Ben. Mabilis kong itinago ang recorder at ang ledger sa loob ng aking bag. Sumilip kami sa gilid ng puno at nakita ang isang itim na SUV na dahan-dahang huminto sa tapat ng aming lumang bahay. Bumaba ang isang lalaki. Hindi si Gabriel. Hindi rin si Mr. Tan, kundi si Ate Mendoza, ang personal na abogado ni Doña Teresa na hindi ko na nakita simula nang mangyari ang sunog. Miss Santos, tawag ni Ate Mendoza habang naglalakad sa damuhan. Ang kanyang mga mata ay nakatago sa sunglasses. Alam ko na nahanap mo na ang hinahanap mo. Ibigay mo na sa akin ang box at hinding-hindi na kami mang-iistorbo muli. Kayo? Lumabas ako mula sa likod ng puno. Kayo ang nagpadala ng rosa sa ospital, di ba? Kayo ang kaibigan na nagbabala sa akin? Mumiti ng bahagya ang abogado. Gusto lang naming siguraduhin na ikaw ang makakakuha nito at hindi ang mga tauhan ni Mr. Tan. Pero ngayon, kailangan ko ang ebidensyang yan para iligtas ang natitirang yaman ng mga Luna para sa anak ni Bianca. Yan ang huling hiling ni Teresa bago siya mamatay. Iligtas ang yaman o iligtas ang sarili niyo, attorney? Tanong ko. Ang recorder na ito ay nagpapatunay na kasabwat kayo ni Mr. Tan sa pagtakip sa krimen 20 taon na ang nakakaraan. Kayo ang nag-ayos ng mga peking affidavit. Nagbago ang anyo ni Ate Mendoza. Ang pagiging kalmado niya ay napalitan ng isang mapanganib na titig. Masyado kang matalino, Camila. Pero ang katalinuhan ay walang silbi kung nakabaon ka na sa lupa. Mula sa likod ng SUV, 2 lalaki ang lumabas na may hawak na mga armas. Mabilis kaming hinarangan ni Mang Ben, hawak ang kanyang pala bilang tanging sandata. "Huwag yung susubukan, attorney!" sigaw ni Mang Ben. "Ibigay mo na ang bag, Camila. Huwag mo nang gawing madugo ang araw na ito," sabi ni Mendoza habang humahakbang papalapit. Nararamdaman ko ang kaba, pero sa gitna ng panganib, naalala ko ang sinabi ni Papa sa tape. Hinding-hindi niyo hawak ang leeg ng katarungan. Attorney, sa tingin niyo ba ay pupunta ako dito ng walang backup? Tanong ko ng may pilit na tapang. Inilabas ko ang aking phone at ipinakita ang screen. Simula nang bumaba kami ng sasakyan, naka-livestream na ang lahat ng audio at video sa server ni Ate Robles. At ang GPS location namin, naka-broadcast na sa National Bureau of Investigation. Natigilan si Mendoza. Tumingin siya sa kanyang mga tauhan, pagkatapos ay muling tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. "Nagsisinungaling ka," asik niya. "Subukan niyo," hamon ko. "Gusto niyo bang maging headline bukas? Abogado ni Doña Teresa, huli sa akto ng pananakot at pagtatago ng ebidensya?" Sa di kalayuan, narinig namin ang tunog ng mga sasakyan na mabilis na papalapit. Hindi lang isa, kundi marami. At sa pagkakataong ito, hindi ito ang mga tauhan ni Mr. Tan. "Attorney, ang mga pulis!" sigaw ng isa sa kanyang mga tauhan. Sa takot, mabilis na sumakay si Mendoza at ang kanyang mga tauhan sa SUV at mabilis na pinaharurot ang sasakyan palayo, iniwan ang makapal na alikabok sa daan. Napasandal ako sa puno ng nara, nang hihina ang aking mga tuhod. Niyakap ko ang bag na naglalaman ng katotohanan. "Ligtas tayo, Mang Ben!" bulong ko habang tumutulo ang luha. "Miss Camila, tignan nyo!" turo ni Mang Ben sa kalsada. Hindi mga pulis ang dumating, kundi isang lumang sasakyan. At mula sa loob nyon, lumabas ang isang tao na hinding-hindi ko inaasahang makikita dito sa Bulacan. Si Bianca. Maputla siya, may benda pa rin sa kanyang ulo, at halatang pilit na tumakas mula sa ospital. Sa likod niya ay si Ate Robles. "Camila," hingala tawag ni Bianca. "Kailangan mong malaman, ang tatay mo, hindi lang siya saksi. Siya ang dahilan kung bakit buhay pa ako ngayon."
Tumingin ako sa kanya nang may pagtataka. Anong ibig kong sabihin? Nung gabi ng sunog, bago mo ako inilabas, kinausap ako ni Tita Teresa sa library. Sinabi niya sa akin na ang tatay mo ang nagligtas kay Gabriel nung sanggol pa lang ito mula sa isang nakaraang insidente na kinasangkutan ni Mr. Tan. Ang puti Teresa ay dahil sa utang na loob na hindi niya matanggap. Napatingin ako sa puno ng Nara. Ang mga lihim ng pamilya Luna at Santos ay mas malalim pa sa mga ugat ng punong ito. Camila, may huling twist sa ledger na hawak mo, sabi ni Ate Robles habang lumalapit sa amin. Natingnan ko ang digital copy na ipinadala mo kanina bago kami dumating. Ang paggawaan no ithot at ang lupa, hindi lang ito sa'yo. Ayon sa kasunduan ng tatay mo at ni Alberto Luna, ang kalahati ng property ay dapat mapunta sa isang lihim na anak ni Alberto Luna. Napatigil ang mundo ko. Isang lihim na anak? At sino ang anak na yon, attorney? Tanong ko, ang kaba ay muling bumalik. Tumingin si Atty. Robles kay Bianca pagkatapos ay sa akin. Ang ledger ay nagsasabi na ang anak na yon ay ikaw, Camila. Ikaw at si Gabriel. Hindi kayo mag-asawa sa mata ng batas ng dugo. Dahil kayo ay... Hindi natapos ni attorney ang kanyang sasabihin dahil isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa gubat sa likod ng bahay. Ang tulog ng putok ng baril ay tila nagpunit sa katahimikan ng madaling araw sa Bulacan. Isang bala ang tumama sa katawan ng lumang puno ng Nara. Nagliparan ng mga balat ng kahoy malapit sa ulo ni Mang Ben. "Dapa! Miss Camila, dapa!" Sigaw ni Mang Ben habang hinahila ako pababa sa damuhan. Mabilis kaming gumapang patungo sa likod ng makapal na pader na bato ng lumang bahay. Ang puso ko ay parang gustong kumawala sa aking dibdib. Ang kaba, ang pagkalito sa sinabi ni Ate Robles at ang takot sa panganib ay naghalo-halo sa aking isipan. "Attorney! Bianca! Sa loob! Bilis!" utos ko. Pumasok kaming lahat sa loob ng ancestral house. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay sumalubong sa amin. Habang nilalok ni Mang Ben ang pintong gawa sa mabigat na Nara, humarap ako kay Ate Robles. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ang ledger. "Attorney, anong sinasabi mo? Magkapatid kami ni Gabriel? Si Alberto Luna, siya ang tunay kong ama?" Ang boses ko ay halos pabulong, tila natatakot na kapag narinig ng hangin ay magkatotoo ang isang bangumot. Bumuntong hininga si Ate ni Robles, habang sa labas ay naririnig namin ang yabag ng mga sapatos sa tuyong dahon. Ayon sa sulat ng tatay mong si Alberto Santos na nakaipit sa huling pahina ng ledger, bago mamatay ang asawa ni Teresa, ipinagtapat nito na may anak siya sa labas, sa nanay mo Camila. Yon ang dahilan kung bakit ganoon na lamang ang galit ni Teresa sa inyo. Ikaw ang buhay na patunay ng kataksilan ng asawa niya. Napatingin ako kay Bianca. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi. "Kaya pala," bulong ko. "Kaya pala ganun ako tratuhin ni Doña Teresa. Hindi lang dahil sa lupa, kundi dahil sa dugo ko. I am a Luna. Ang lupang ito ang paggawaan ang lahat ng ari-arian ng mga Luna. Sa batas ng dugo, ako ang may mas malaking karapatan kaysa kay Gabriel. At iyon ang dahilan kung bakit kailangan makuha ni Mr. Tan ang ledger na yan," singit ni Bianca. "Kapag napatunayan na ikaw ang tunay na tagapagmana, ang lahat ng mga illegal na kontratang pinirmahan ni na Teresa at Gabriel kasama si Mr. Tan ay mawawalan ng bisa. Mababawi mo ang lahat, Camila, at mawawala ang lahat sa kanila." Blag, blag, blag. Isang malakas na paghampas sa pinto ang nagpagulat sa amin. "Camila, buksan mo ang pinto. Alam ko nandyan kayo." Ang boses na iyon, hindi kay Ate Mendoza, hindi kay Mr. Tan, kundi kay Gabriel. "Gabriel?" Sigaw ko mula sa loob. "Paano nakarating ka dito? Nakaposas ka dapat sa Manila." "Nakalabas ako, Camila. Hindi ako papayag na makuha mo ang lahat," sigaw ni Gabriel mula sa labas. Puno ng galit at desperasyon ang kanyang boses. "Sabi ni Mr. Tan, kapag nakuha ko ang ledger at ibinigay sa kanya, ililigtas niya ako. Ibibigay niya ang pondo para makatakas tayo ni Bianca." "Gabriel, itigil mo na ito," sigaw ni Bianca, pilit na tumatayo mula sa kanyang pagkakasandal sa pader.
Magkapatid kayo ni Camila. Anak siya ni Papa Alberto. Ang anak natin. Pamangkin siya ni Camila, Gabriel. Itigil mo na ang kasamaang ito. Natahimik ang paligid sa labas. Isang mahabang katahimikan na tila ba ang buong mundo ay huminto sa pag-ikot. Pagkatapos, isang nakakatakot na tawa ang narinig namin mula kay Gabriel. Magkapatid? Wala akong pakialam sa dugo. Ang mahalaga ay ang pera, ang kumpanya, ang lupang ito. Sigaw ni Gabriel. Kung kailangan mamatay kayong lahat dito para makuha ko ang gusto ko, gagawin ko. Crack! Nabasag ang bintana sa gilid. Isang bote na may apoy, isang Molotov cocktail, ang itinapon sa loob. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga lumang kurtina at sa sahig na gawa sa kahoy. Gabriel, wag! Masusunog ang bahay! Sigaw ko. Ngunit hindi siya nakinig. Sunod-sunod na bote ng apoy ang itinapon nila sa loob ng bahay, ang aming ancestral house. Ang huling alaala ni Papa ay nagsisimula na namang lamunin ng apoy. Dito, sa silong! Sigaw ni Mang Ben. May lagusan doon patungo sa lumang bodega sa likod. Mabilis kaming bumaba sa maliit na pinto sa ilalim ng hagdanan. Ang usok ay nagsisimula ng bumalot sa aming paningin. Habang hinihila ko si Bianca, naramdaman ko ang init ng apoy sa itaas namin. Ang bahay na binuo ng pagmamahal ay unti-unting nagiging abo dahil sa kasakiman. Nang makalabas kami sa bodega, sinalubong kami ng 2 tauhan ni Mr. Tan. May hawak silang mga baril. Ngunit bago pa man sila makapag-react, isang malakas na tunog ng pagpalo ang narinig ko. Si Mang Ben, gamit ang kanyang malaking pala, ay matapang na hinarap ang mga armadong lalaki. Takbo, Miss Camila! Attorney, dalhin niyo sila sa kalsada! Mang Ben, hindi! Takbo na! Sigaw ni Mang Ben habang nakikipagbuno sa mga lalaki. Wala akong nagawa, kundi ang tumakbo habang hila-hila si Bianca. Si Ate Robles ay nauuna sa amin, bitbit ang bag na naglalaman ng katotohanan. Ngunit bago kami makarating sa gate, isang anino ang humarang sa amin. Si Gabriel. May hawak siyang baril, ang kanyang mukha ay puno ng uling at ang kanyang mga mata ay parang sa isang baliw. Ibigay mo sa akin ang bag, Camila. Malamig niyang utos. Huwag mong hintayin na gamitin ko ito sa'yo. Gabriel, asawa kita. O, akala ko asawa kita, sabi ko. Pilit na pinatitigas ang aking boses habang ang luha ay tumutulo sa aking pisingi. Paanong naging ganito ang puso mo? 6 na taon tayong nagsama. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang buhay ko. Dahil ang buhay mo ay puno ng yaman na dapat ay sa akin. Sigaw niya. Ipinanganak kang may ginto sa bibig habang ako ay kailangang magmakaawa kay mama para sa bawat sentimo. Na yung alam ko na ang kalahati ng property ay dapat sa lihim na anak, lalo kitang kinamumuhian. Gabriel, please, sabi ni Bianca, humahakbang papalapit sa kanya. Ang baby natin, wag mong gawin itong kahiyahiya sa kanya. Tumahimik ka, Bianca. Traidor ka rin, tinutok ni Gabriel ang baril kay Bianca. Huwag! Sigaw ko. Humarang ako sa harap ni Bianca. Kung papatayin mo siya, patayin mo na rin ako, Gabriel. Dahil hinding-hindi ko ibibigay sa iyo ang ledger na ito hanggat buhay ako. Tinitigan ako ni Gabriel. Ang dulo ng baril ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang laban sa loob ng kanyang isipan ay tila umabot na sa sukdulan. Sa di kalayuan, narinig namin ang tunog ng mga helicopter at ang mga sirena ng pulis. Hindi na lang ito lokal na pulis. Ang NBI at ang Special Forces na tinawagan ni Ate Robles ay narito na. Gabriel, sumuko ka na, bulong ko. Wala nang takasan. Si Mr. Tan ay nahuli na sa Manila kanina lang. Wala nang magliligtas sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Gabriel. Nahuli na si Mr. Tan? Oo, ang lahat ng ebidensya ay na-upload na sa server bago pa kami dumating dito. Wala nang silbi ang ledger na ito para sa kanya. Ang tanging silbi nito ngayon ay ang katarungan. Binitiwan ni Gabriel ang kanyang baril. Napaluhod siya sa damuhan habang ang mga ilaw ng helicopter ay tumatama sa aming mga mukha. Humahagulgol siya. Ang kanyang pagsisisi ay huli na. Camila, patawarin mo ako. Hindi ko siya sinagot. Lumapit ako sa kanya at kinuha ang baril sa damuhan. Pagkatapos ay iniabot ito kay Ate Robles. Tumingin ako sa aming ancestral house na ngayon ay tuluyan ng nilamon ng apoy.
Ang lahat ng alaala ng aking kabataan, ang mga plano ni Papa, ang bawat sulok na binuo ng Nara, lahat ay naging abo. Ngunit sa gitna ng mga abo, ang katotohanan ay nanatiling matatag. Tapos na, Gabriel, sabi ko ng may malamig na determinasyon. Mula sa araw na ito, ang bawat pader na itinayo mo sa paligid ng iyong mga kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Lumapit ang mga pulis at pinusasan si Gabriel. Habang hinihila siya palayo, tiningnan ko si Bianca. Napaapo siya sa damuhan, hawak ang kanyang tiyan, umiiyak para sa ama ng kanyang anak na ngayon ay tuluyan ng nawala. Naramdaman ko ang isang kamay sa aking balikat. Si Mang Ben. Sugatan siya, may pasa sa mukha pero nakanghite. Miss Camilla, ang tatay niyo, siguradong proud siya sa inyo ngayon, sabi ni Mang Ben. Tumingin ako sa langit. Ang usok ay unti-unti nang humahalo sa ulap. Hindi lang ang pangalan ni Papa ang nalinis ko ngayong gabi. Ang aking sariling pagkakakilanlan ay nabuo na rin mula sa guho ng kataksilan. Ako si Camila Santos Luna, ang arkitekto na hindi lang bumuo ng mga gusali, kundi bumuo ng katarungan mula sa pinakamadilim na lihim ng kanyang pamilya. 6 na buwan ang lumipas. Ang amoy ng sariwang pintura at bagong tabas na kahoy ay humahalimuyak sa paligid ng bagong tayong gusali sa Bulacan. Hindi na ito ang lumang pagawaan na puno ng madidilim na lihim, kundi ang Alberto Santos Memorial Woodworks and Design Hub. Isang modernong istruktura na gawa sa salamin at matatag na nara, simbolo ng katatagan at bagong pag-asa. Nakatayo ako sa gitna ng opisina. Suot ang aking puting blazer. Hawak ang blueprint ng isang malaking proyekto sa Manila. Ang aking mga sugat mula sa sunog ay nag-iwan ng maninipis na pilat sa aking braso. Ngunit para sa akin, ang mga ito ay medalya ng aking tagumpay at kalayaan. Bumukas ang pinto at pumasok si Ate Robles. May dalang mga papeles. Miss Camilla, tapos na ang lahat. Nakangiting sabi ni attorney. Ang korte ay naglabas na ng final decision. Ang kasal niyo ni Gabriel ay pormal ng dineklarang void from the beginning. Hindi lang dahil sa bigamy at fraud, kundi dahil sa pagkakakilanlan niyo bilang magkadugo. Lahat ng ari-arian ng pamilya Luna ay pormal nang nailipat sa trust fund na ikaw ang namamahala. Huminga ako ng malalim. Ang bigat na dinala ko sa loob ng maraming buwan ay tila tuluyan ng naglaho. At si Gabriel, attorney, hinatulan siya ng 10 taong pagkabilanggo para sa estafa, falsification of documents at attempted arson. Si Mr. Tan naman ay nahaharap sa mas mabigat na kaso dahil sa mga ilegal na operasyon at pagpatay 20 taon na ang nakakaraan. Nalinis na ang pangalan ng tatay mo, Camilla. Sa buong bansa, siya na ngayon ay kilala bilang bayani na nagtango sa katarungan. Salamat, attorney. Salamat sa lahat. Nang makaalis ang abogado, lumabas ako sa veranda. Doon, nakita ko si Mang Ben na tinuturuan ng mga bagong manggagawa kung paano kilalanin ang kalidad ng kahoy. Masigla ang paligid. Ang paggawaan ay muling nabuhay, hindi na bilang isang bilangguan, kundi bilang isang tahanan ng sining. Maya-maya, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa harap. Bumaba si Bianca. Hawak-hawak niya ang isang sanggol na nakabalot sa asul na kumot. Maputla pa rin siya, at ang kanyang mga mata ay wala na ang dating kislap ng ambisyon. Napalitan ito ng kapayapaan ng isang ina. Camilla, mahina niyang tawag. Lumapit ako sa kanya. Tiningnan ko ang sanggol. Isang batang lalaki. May mga matang kamukha ng kay Gabriel, pero may inosenteng ngiti na tila walang kinalaman sa kasalanan ng kanyang ama. Nandito ang allowance para sa buwan na ito, Bianca. Sabi ko habang iniabot ang isang sobre. At ang mga papeles para sa insurance ng bata. Gaya ng pangako ko, hinding-hindi ko kayo pababayaan, basta't mananatili kang matapat. Salamat, Camilla, sabi ni Bianca. Ang boses niya ay nanginginig. Patawarin mo ako. Alam kong hindi sapat ang salita para mabura ang ginawa ko. Pero dahil sa iyo, may pagkakataon ng anak ko na lumaki maayos. Huwag kang sa akin magpasalamat, Bianca. Magpasalamat ka sa tatay ko. Siya ang nagturo sa akin na ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa paghihiganti, kundi sa paggawa ng tama sa gitna ng pagkakamali ng iba. Tiningnan ni Bianca ang pangalan ng gusali. Anong ipapangalan mo sa bata? Tanong ko. Laya,
sagot ni Bianca. Laya! Dahil gusto kong maging malaya siya sa mga pagkakamali na gawa namin. Ngumiti ako, isang tunay na ngiti. Magandang pangalan, Laya Santos Luna. Nang makaalis si Bianca, bumalik ako sa loob ng opisina. Kinuha ko ang lumang dry seal ni Papa at ang litrato namin nung bata pa ako. Pinunasan ko ang salamin nito. Pa, nagawa ko na, bulong ko. Naitayo ko na ang pangarap natin. At sa pagkakataong ito, ang pundasyon ay hindi gawa sa lihim, kundi sa katotohanan. Tumingin ako sa salamin. Wala na ang babaeng umiiyak sa loob ng wedding gown sa Tagaytay. Wala na ang arkitektong marupok na madaling naloko ng matatamis na salita. Ang nasa harap ko ngayon ay isang babaeng may paninindigan. Ang buhay ay parang isang gusali. Maaaring gumuho ito dahil sa bagyo ng kataksilan o sa sunog ng kasakiman. Pero hanggat matatag ang iyong pundasyon at malinis ang iyong plano, palaging may pagkakataon na muling bumuo. Ako si Camila Santos Luna, at ito ang huling blueprint ng aking pagbangon.